Alam mo ba na pwede kang kumita ng napakalaki sa loob lang ng isang araw sa ganitong negosyo, no? Sari-sari store business, kaibigan? Ay, siguro hindi mo pa alam, kaya wag mong ismulin ang negosyong ito. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano ba kalaki ang pwede nating kitain sa pagkakaroon ng sari-sari store business. At kung paano or ano ang gagawin natin para kikita talaga tayo ng malaki. Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, napakaganda ng topic natin pag-usapan, no? Tungkol sa kung magkano ba ang pwede natin kitain or gaano ba ang pwede nating kitain, no? Gaano kalaki ang kitain natin sa loob ng isang araw sa ating sari-sari store business. Actually kaibigan, naisipan ko po ito gawa ng video kasi maiilan po ako nabasa ng mga posts at comments sa FB. Ayan, so may nagsasabi, no, bakit daw palagi na lang sari-sari store ang sinasabi namin, no, na mga kasari natin na dapat nating itry na negosyo or business. Marami namang mga negosyo dyan na mas malaki daw ang kikitain natin. Ayan. Kaibigan, alam ko, no, alam naman natin, no, na marami talagang businesses or negosyo na malaki ang kita. Pero sa katulad natin na wala naman ganong malaking puhunan, kasi yung mga negosyo na napakalaki ang kita, their friends, katulad ng paupahan, mga nagpapaupa ka ng apartment, magandang kitain dyan, no? Mga buy and sell na yung malakihan, ano? Ayun, nabulo na naman tayo, sorry po, no? Bisaya po kasi yung lingkod si Ate GB, kaya hindi po ko sanay talaga magtagalog. So, nagkailangan iyon ng napakalaking puhunan. Pero, itong sari-sari store business, pwede tayo makumpisa ng negosyong ito kahit maliit yung ating puhunan. Pwede nga 1,000, no? Ayan, katulad ko, 24 years back. Ayan, so, 1,000 lang ang puhunan ko, pero that time, marami na po ang laman ng aking tinanilawas. And ano po yung aking kaibigan, no? Ayun, so marami na kasi mura pa yung mga paninda. Pero ngayon, kahit may 5,000 ka, 10,000 na, no, pwede ka na magsimula ng sari-sari store business. At maganda po ang kitaan dito. Bakit maganda? Kasi unlimited, oh. Most of the time, kaibigan, ito ha, totoo po itong sasabihin ko, no, hindi ito bola, I'm not lying, no. Ang sari-sari store, most of the time, yung kita mo dito, hindi binta, hindi sales, profit, yung tubo mo dito, yung kikitain mo dito, kaibigan, ay minsan, most of the time, no, mas malaki pa yung sa sinasahod ng yung mga nasa gobyerno, yung ating tinatawag na minimum wage, minimum na sahod, mas malaki pa. So magkano bang minimum wage dyan sa inyo? Dito sa Cebu, mga 500 siguro, hindi ko na alam. Kasi hindi kasi ako nagtatrabaho sa gobyerno. So mga 500 ata, 505, no? So minsan or most of the time, pwede na mas lumaki pa sa minimum wage ang kikitain natin dito. Hindi ka pa nagtataka, kaibigan, kung bakit yung kapitbahay mo noon, no, na mahirap talaga ang buhay, ngayon dahil sa kanyang tindahan, walang other source of income, tindahan lang, medyo maganda na yung buhay, no? Medyo yung maliit na bahay, maliit na house, ngayon medyo malaki na, nag-improve, meron ng motor, meron tricycle, meron sasakyan, dahil sa tindahan. Hindi na ko lalayo, kaibigan, kahit si Ate JB, no, magsimula ko sa 1 kinapunan, ni motor, wala po ako, kaibigan, wala nga kaming kuryente noon, hindi nga ako nagtitinda ng soft drinks at beer noon kasi wala kaming kuryente. No, pero in the long run, nagbunga yung aming paghihirap at pagsisikap na mag-asawa. Napalago namin ang aming sari-sari store business. Ito lang yung aming source of income noon. Ngayon meron na. Kasi noon, kaibigan, nag-iipon ako kung magkano yung sales or kita ko araw-araw. Kumukuha ako ng 10%, sometimes 20%, iniipon ko. Ngayon yung naipon ko, ginawa ko pampuhanan pangkapital sa another business. Kaya ngayon meron akong Pesonet Cafe at meron na akong other business na hindi naman talaga malaki pero at least meron. So maganda ang kitaan sa negosyong ito. Pero depende na rin sa laman ng yung tindahan. Siyempre, pag mag-umpisa ka pa lang, kakaumpisa mo pa lang at kaunti lang ang naman, siyempre, kaunti lang yung benta or sales mo, yung profit, no, yung kita mo, kasi kaunti lang yung laman. But eventually, lalaki yung kita mo, yung profit mo, kasi nga, dadami ang laman ng yung tindahan, no? Noon yung
Yung stocks ko, 6 na coffee stick, 5 noodles, yung itlog, half dozen, naging 1 dozen, 6 na Bear Brinswa. So, 6 yung shampoo, 6, pero ngayon, malaki na yung pagkakaiba. Ipapakita ko sa inyo, hindi ko na lang ikat ha, tingnan nyo. O, di ba? O, di ba? So, marami na ang laman ng aking tindahan. Ipapakita ko lang sa inyo. Pag ganito na ang status ng iyong tindahan, dear friends, of course, makakabinta ka ng malaki. Yung sales mo talagang malaki na. O, tingnan, ipapakita ko sa inyo. Hello, Princess, bagong ligo. Princess! Ayan, pag ganito na ang status na yung tindahan, makakabinta ka ng malaki. Of course, kung makabinta ka ng malaki, kaibigan, syempre, makikita ka ng malaki rin, magkakaroon ka ng profit na malaki. Kasi nga, marami na pong laman ang iyong tindahan. O, mayroon tayong 5 klase ng bigas. O, di ba? Marami ng laman. Ayan, pag ganito ang status ng iyong tindahan, yung kita mo mas malaki pa sa sahod sa gobyerno, yung sinasabi nating minimum wage, minimum sahod. Ipapakita ko sa inyo ang living proof ha, baka sabihin nyo si Ate GB ay nagsisinungaling. Araw-araw kasi kaibigan, nililista ko po dito yung aking binta or sales araw-araw. Papakita ko ha. Ayan, ito yung listahan ko yung iba. Ayan, puno na kaibigan. Yung ibang listahan ko puno na. O, diba? O, dito tayo sa Happy Year 2026. O, January 1. Ayan, so January kaibigan 1, yung binta ko 5,700. So, 20% yung ating patong. So, magkano yung ating kita or profit dito? Higit 1,000. Kasi sa 5,000 ng kaibigan, yung kita mo 20%. So, may 1,000 ka na. Itong 570, ito yung savings ko. Kasi 10% sa aking kita, binta, sales. Ayan, 10% kinukuha ko. So, 5,700, ang dyan, ang 10% yan ay 570. So, itong 570, ito yung pula, ito yung kinuha ko para sa savings. O, di ba? Ito kaibigan, malaki yung December, yung December 31 ko. O, sa New Year, sa December 31, 15,000. 15,000 yung ating binta or sell sa New Year. So, i-calculate natin ha, kung magkano ba yung ating, yan, mag-calculate tayo kaibigan, nasaan ba yung calculator dito, no? Ayan, gamit tayo dito, ito kasi yung gamit ko yung cellphone, papakita ko sa inyo ha, ito, sa New Year, 15,000 yung ating benta or sell. So, type natin dito, 15,000 kaibigan, 15,000, naging 115. So, sa New Year, 15,000. December 31, 15,000 yung benta. So, magkano ba yung ating kita or profit? Yung tubo ko sa aking mga paninda kaibigan ay 20%. Kaya ang 20% ng 15,000 ay, sa isang araw, kumita si Ate GB ng 3,000. Isang araw lang yan. Yung minimum wage sa Cebu, 500 pesos times 6. O, diba? Mas malaki nga yung sa Pasko. Sa New Year, December 31, pero sa Pasko mas malaki. 19,300. O, kahapon kaibigan, ngayon ay January 25. So, kahapon, January 24. January. Ngayon ay June pala. So, ngayon ay June 25. So, kahapon, June 24, 2026, yung benta or sales ko ay 5,600. So, i-calculate natin 5,600 yung benta ko or sales kahapon, June 24. Yung patong ko ay 20%. So, kahapon kaibigan, June 24, ang kita or profit ko ay 1,120. Naka 1,000 ako, ginansya sa Bisaya, ginansya, profit, kita, malinis yun. Mayroon ako dito 1,120 kahapon. O diba magkano minimum wage? Malaki. Pero meron din naman mga araw na maliit. Katulad nito. June to, maliit lang. 3,200. O magkano lang yung profit ko dito? Yung kita ko 3,200. Yung profit ko dito ay 640 lang. Pinakamaliit na binta ko sa June 3,200. So yung kita ko dito, lang, 640. Yung savings ko, 10%, so 320.
So, sa isang araw, pinakamaliit na binta ko ha, 3,200. Kumita ko ng 640. O mas malaki pa rin sa minimum wage. O diba? Kaya wag nyo pong ismulin ang pagkakaroon ng sari-sari store business. Again, kaibigan, wag ka mag-alala kung ngayon maliit pa lang yung benta or sales. Siguro, kaibigan, kaunti pa lang ang laman ng yung tindahan. Ay, lahat naman tayo, most of us, no, dumaan po dyan na kaunti ang laman ng ating tindahan. Ayan. Pero eventually, pag magaling tayo mag-handle, ay lalaki rin po yan. Ayan, hindi na magkat-cut si Ate JB. Kasi nagmamadali tayo. Wala pa akong kain. Ayan, kaibigan, di ba? Pwede kang kumita ng 1,000. Kita ha, hindi sales sa isang araw. Pwede ka rin kumita ng 500. O, di ba? Kung 1,000 ang sales mo, ang binta mo sa isang araw, 20% ng 1,000, o magkano ang sayo? 200. Meron ka ng 200, not bad. Pero, pag dumami na ang laman ng iyong tindahan, kung sa isang araw, buminta ka ng 5,000, magkano bang 20% ng 5,000? 1,000. Ibig sabihin, may kita or profit ka ng 1,000. O, diba? Maganda yun, kaibigan. Ako, pinakamaliit ko, 3,000. Pero okay lang yun, kaibigan, kasi naman sa ganito lang sa grocery, may iba kasi akong lagayan, no? Ipapakita ko sa inyo. O, ito. Ito yung sa GCash ko, GCash money. Iba ang lagayan ng GCash. Meron pa, kaibigan. O, ipapakita ko na naman, wala nang cut-cut. Iba ang lagayan ko na sa binta ng bigas, rice or halin. O, sa print, iba. Sa yellow, ito yung halin. Ice, o yellow, halin, means binta. So, iba-iba ang lalagyan. Meron din utang, kaibigan. Hindi, ipapakita ko sa inyo. Hindi ito kasama sa sinulat ko na binta or sales araw-araw. Merong utang. Kasi nagpapautang ako, oh. May utang nga sa akin yung aking kapitbahay na 4,000. Ayan, may utang. O, di ba? So, okay lang, marunong na magbayad. O, ngayon, may sisingilin na naman ako. Ito, hindi ko pa nasingil. Ayan, yung kapitbahay ko paid na. Ayan, may paid na. Ang utang niya sa akin ay 800. So, itong utang, hindi pa ito kasama sa nilista ko ha, na binta or sales ko araw-araw. Kaya kaibigan, huwag niyong ismulin ang sari-sari store business, okay? Maganda ang kitaan dito, basta magaling lang po tayo mag-handle. Ayan, kaibigan, thank you so much ha, at hinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Ayan, kaibigan, lagi mo lang tandaan na hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, pinaka-importante sa lahat, we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Aging kaibigan, pwede kang kumita ng napakalaki araw-araw. Katulad kay Ate GB, basta marami ka lang stocks at magaling kang maghandle na yung negosyo. Baliwala rin yung puno yung tindahan mo, pero wala namang bibili kasi mahal yung mga paninda, or galit sa iyo yung mga kapitbahay mo, o di ba, on and off kay yung pagbukas, pagsara mo ng tindahan, no? Ayan, hindi consistent. So, kahit maraming laman, pero mahal talaga, ay walang bibili, kaunti lang, so baliwala pa rin. So maraming factors para makabinta tayo ng malaki. Gagawa tayo ng other videos tungkol dyan ha. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no? Para mas marami pa tayong matulungan. Please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Tandaan kaibigan ha, magandang negosyo ang sari-sari store. Kaya huwag mo itong ismulin. Pwede kang kumita above minimum wage, above minimum sahod, doble pa, triple pa. Kung magaling ka, maghandle ng iyong sari-sari store business.